Good evening po everyone. Ang isi-share ko po ngayon is about sa the fourth seal, which is yung the Pale Horse Rider. So mababasa po natin yung Pale Horse Rider sa Revelation chapter 6 verse 7 to 8. Sabi po dito na, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." So inintroduce doon na siya ay kulay na pale. And yung name niya is Satan, him was in death and hell, na yung sumusunod sa kanya. And the power was given unto them over the fourth part of the earth, and to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. So yung fourth seal is na-reveal na, diba, na yan ay Pale Horse Rider. So ito yung final ride of Satan, sabi doon na during the 7 Gentile church ages. So kumbaga, yung kulay na pag dinescribe, dahil nga diba isa-isa natin dinidescribe yung color ng bawat ride ng bawat horse. Itong pale horse na to is nothing but called mixture. Ibig sabihin pinaghalong kulay. Yung white, red, and black na kulay ng horse na yun is pinaghalong sa naging pale. It is like combination forces ng kapangyarihan ng kaaway. Sabi doon na yung white, 'di ba? Ang ibig sabihin ng white is deception. While yung red is persecution, and then yung black is spiritual famine. Itong tatlong ito is pinagsama sa iisa. So ayun. Kumbaga sinisimbolo din siya dun sa Antichrist na nagtuturn din sa false prophet. So, lahat na pinagsama. Ito yung last ride niya, ibig sabihin last ride niya. So, dahil nga last ride siya, ginawa siyang final stage na kung saan ito yung tinatawag ng mga tao na Mark of the Beast. Yun yung nangyayari nga sa panahon natin ngayon. So, yung napapansin natin dun sa verse na the death and hell followed him. This speaks na yung both natural and spiritual death is paparating. Ibig sabihin, yung marireceive mo yung teachings nila, yung dogmas, creed, yung false creed nila. Ibig sabihin, ito yung tinatawag natin na, sabi dun, mamamatay ka magkakaroon ka ng spiritual death magkakaroon ka ng spiritual death from eternal separation from God. Yun yung tinatawag natin na Mark of the Beast. Sabi dito na yung literal naman na death, yan yung sword, hunger, pestilence, and death, yung binigay niya ng kaaway sa tao sa final ride, kung saan unti-unti siya nangyari. So, yun yung sa panahon ng, ayun. So, yung Matthew chapter 24 verse 7, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famine and pestilence and earthquakes in diverse place." So, the Pale Horse Rider, siya yung nagra-ride doon sa age natin na nagko-control ng politics, military, economics, and religion. So, yun yung tinatawag natin na Prince of the Power of the Air. Spiritual power nga ng Pale Horse is yun yung eternal separation from God. Yun, yung mamamatay ka sa spiritual na connection mo sa Diyos, presence of God. So, ayun, sabi dito, pero ayaw nga ng Diyos na, dahil nga yung Ephesians 6:12 na, rest not against flesh, blood, hindi lang yung nation and kingdom ang mag-aaway, kundi yung flesh natin. Yan yung spiritual natin. So, hanggang sa ngayon nangyayari yun. Yung spiritual wickedness in high place, ibig sabihin means rulerships, kung saan, diba? Pero sabi din na hindi nga nagpapatalo ang Diyos sa kaaway. Kaya dahil nga sa hindi na kaaway. So, hindi magpapatalo ang Diyos, kaya sabi din, cannot be defeated by Satan. So, dahil nga yung counterfeit niya is yung counterfeit ng Pale Horse is nilagay sa Flying Eagle. So, bakit nga bang Flying Eagle? Ito yung has raised a standard once by giving the people power na mag-overcome sa kaaway. Sabi doon, mag-overcome sila, idedepende nila yung sarili nila
by using that spirit. Yung spiritual spirit na yun. So, yung pale horse, ano ba yung counterfeit niya? So, yan yung, as a Christian, meron silang power ng flying eagle. So, yun yung spirit. The spirit of prophetic. Ito yung spirit of prophetic utterance. Nasabi dun, ito yung spirit, di ba, na merong capability na magbibigay ka sa believers ng deep message na pinapatunayan mo sa kanila. Ibig sabihin, pinapaalam mo kung ano yung mangyayari sa huling panahon. So, ayun yung believers, di ba? Ngayon, yung deep down na revelation. So, pag sinabi natin deep down revelation, ibig sabihin ng deep down, malalim. Ibig sabihin, hindi siya gatas. So, hindi siya gatas, hindi gatas sa pinapakain sa iyo, kundi isang karne. Ayun, kasi ano ba yung character ng eagle? Kapag yung character ng eagle, kaya siya na-i-apply siya sa prophetic utterance. Ibig sabihin, hindi siya kumakain ng hilaw. Pag sinabi ng yung eagle, character ng eagle is hindi siya kumakain ng bulok, kundi ang kinakain niya is yung fresh meat. So, yan yung sabi doon na deep down revelation of God, na para magamot yung understanding natin sa deep mysteries ng Biblia, na hindi lang siya about sa ganito, hindi lang siya about sa yung pananampalataya na at iba pa, or mga basics teachings, kundi ito yung about sa huling panahon. Kasi nga, doon tayo magpo-focus dahil doon na tayo naglilive. So, dito naman po yung mystery. Ito yung tinatawag natin na deep mystery of the Bible, katulad ng mga selyo. So, yung go, sabi din, catching away, in the rapture, ito yung sa panahon natin. So, para maintindihan mo yun, kailangan maintindihan mo yung deep teachings. Yan yung eagle age. At sabi po dito, yung yung dagdag pa po dun, itong pale horse na kamatayan, di ba? Ito yung sabi doon na mangyayari dito, yung mundong walang Diyos, yung mga libangan na hindi siya related sa Diyos, ayun yung spiritual na kamatayan, spiritual death over to physical death. Sabi doon na malalim yung spiritual na nakakamatay, ito yung pagiging Nicolaitan. Sabi doon, yung pagiging Nicolaitan is yun yung pinakamalala. Tapos sabi doon na mas gusto na mga, di ba katulad yung sa flesh naman natin, mas gusto na mga kabataan na maglibang kaysa nga di ba sa mag-share ng Word of God. Yun yung karamihan. Ngayon, bakit ba kailangan tayo magkaroon ng eagle's eyes? Yung eagle's eyes, ibig sabihin nun, yung mata niya is eyes of understanding. Di ba maliwanag, sabi doon, maliwanag yung kanyang mata. Malinaw pala. So, itong characterism niya, siya ay Berean and humble and wise. Matalino siya. So, itong, yun yung sa spiritually strong. Sabi doon yung monogamous. Sabi doon na yung eagles, meron lang siyang, so, yung eagles, diba, siya ay nagpa-fly lang siya mag-isa. And, yung eagles, hindi siya kumakain ng bulok na, yung patay na yung halaga. And then, yung eagles, nagpe-prepare din siya ng training dun sa kanyang mga anak. So, meron silang, sabi dun, meron din silang connection sila sa bawat isa. Yung eagles din is, meron siyang accurate vision. And yung eagles is, excited siya, diba? Kapag meron siyang storm, sabi doon, nailagay siya sa storm kasi nga dahil dun sa deep teachings niya, yung deep teachings. Ayun. So, yun lang po. Sige po, yun lang po. Patuloy lang po kayo sa mga sinishare ko po. Bye-bye po. Thank you. God bless.